China, pinalagan po yung paglagda o pagpirma ng ating Pangulo. Kumbaga, ito po ay palatandaan na ito yung mga teritoryo ng Pilipinas. Yun naman po ang pinaglalaban natin no? Hindi po kasama ang dating Pangulong Duterte doon. Kasi ang dating Pangulong Duterte, wala yata sa bokabularyo niya yung mapasa atin o talagang makuha yung mismong karapatan sa West Philippine Sea. Kasama niya po yung mga DDS. Ayan, okay lang sa kanila na mawala yung West Philippine Sea. So ngayon mga kababayan, nung paglagda po ng ating Pangulo, umalma ang China. No? Meron daw sumon para sa Pilipinas. Ang gobyerno po natin mga kababayan, hindi ho papatinag Talagang hindi ramdam na takot kami sa inyo. Ito po mga kababayan, sumagot po ang Pilipinas, mga bossing, doon sa sinasabing sumon ng China. Panoorin niyo po ito. Dapat nila ito tingnan bilang isang escalation na naman o kaya kung ano na namang sasabihin nilang provocation. Kalokohan yun. Hindi. Kasi mga kababayan, ganyan ang estilo ng China 'di ba? Raymond Marquez at Someday at Alona, ganyan ang estilo ng China 'di ba? Yung tipo bang sa atin ibibintang, naku, pinoprovoke kami ng Pilipinas, ganito, ganyan. Para para tawag dito? Para tayo ang pagbintangan ng buong mundo, no? Pero ang katotohanan po, sila yung bumubuli sa mga Pilipino. Sila yung bumubuli sa Pilipinas. Tapos pag mumukain sa buong mundo, pinoprovoke natin sila. Hindi dapat masamain ng China ang bagong ipinasang batas ng Pilipinas na Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act ayon sa maritime law expert at UP College of Law professor na si Attorney J. Batong Bakal. Kung talagang seryoso ang China na ayusin ang usapin sa Pilipinas sa West Philippine Sea, dapat anyang tanggapin ito ng maayos ng Beijing. Dapat nga alam nyo mga kababayan, yung Beijing po, yung China, wala po yan, puro pambubuli. Kagaya ni Duterte yan Tingnan nyo si Baste, puro puro paninindak lang. Wala. Sabi ni Inhenyero na utusan ng kanya, "Huy Mark, bakit ang pikon mo? Nabablanko na si Mark. Nakita na naman kasi yung mga comment ko." Uy, bakit naman ako mabablanko? Isang utusan ka na inhenyero. Ano katatakot sa komento mo? Diyos ko naman, Lord. Talay ha. Dahil hindi naman pinalalawak ng Pilipinas ang claim nito sa West Philippine Sea, kundi kinaklaro lang ng mga bagong batas ang mga nasasakupang teritoryo ng Pilipinas. Yun mga kababayan, narinig nyo naman po. At yun talaga naman ang ipinaglalaban ng ating bansa. Na wala lang ho, no? Kung ano talaga yung border natin, hanggang dun lang yung kinaklaro natin, hindi tayo sumasakop. Di ho ba? Hindi lumagpas, hindi pumunta doon sa teritoryo ng China, walang ganun. Kaya, nakakahiya ang mga Duterte, Nakakahiya ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Bakit ho? Tingnan nyo, sampal sa kanila itong ginagawa ng gobyerno natin ngayon. Sampal sa kanila na ipinagtatanggol ng ating Pangulo, ang West Philippine Sea. Kaya po hirap na hirap silang makuha ang suporta, mga kababayan, ng mga kakamping. Biruin nyo, punta si Sara doon, akala niya makukuha yung suporta ni Leni Robredo at kasama po yung mga kakamping. Wala ho, no? Kasi wala po silang ganyan, mga kababayan. Ma'am Chris Rose, shoutout sa inyo. Wala silang ganyan. Yung kay Duterte, urong golteb lang, mga bossing. Walang, Diyos ko, yung sinabi niya nung panahon ng eleksyon, wala po yun. Sinabi na nga kayo naman naniwala kayo, alam nyo naman na election lang yun. Di ho ba? Pero eto, sumasambulat po sa mamamayang Pilipino, naku, si Pangulong Marcos talagang hindi titigil hanggat hindi mababawi, hanggat hindi makukuha yung karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. No? Tuloy. Anya mula naman sa simula ay may legal na basehan ng claims ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
So kung sincero ang Beijing na magkaroon ng maayos na usapan kung ano yung ating pinagtatalunan at pinag-aagawan, sabi ni Mariel, breaking news! Baste! Tegi na sa duelo nila Carbonell. Bulagta si Baste. Baka bulagta doon sa bulagta hanggang ngayon sa kanyang tinutulugan. Ano po, ganyan din lang mga DDS, mga kababayan. Yung mga DDS, ay, magtatatype yan dyan sa comment section. Yung saan ang lugar mo, taga saan ka, bigay mo nga yung address mo sa akin. Alam po kasi nila, mga kababayan, walang mangyayari. Ganyan yung mga DDS. Ayan, kagaya nung kanilang mga iniidolo. Di ba? Ang dating Pangulong Duterte, nakitaan natin ang pagkaduwag din mga kababayan, sa usaping West Philippine Sea. Di ba? Wala naman ano na lang tayo, status quo na lang tayo, para sa ganun hindi tayo digmain ng China. Ganun po ipinahalata ng dating Pangulong Duterte na siya ay takot. Ay nako, bossing. Tuloy pa ho natin, mga kababayan. at kung hanggang saan ito, di dapat tanggapin nila ito bilang isang pruweba, no? Kung ano yung ating kiniklaim, no? At kung hanggang saan. Dahil sa batas na ito, magiging malinaw at mas matibay para sa maritime law enforcement ng bansa gaya ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy ang hangganan ng karagatang sakop ng bansa. At saka po yung ating mga mangingisda, mga kababayan, no? Yung ating mga mangingisda, malalaman nila kung hanggang saan sila pwedeng mangisda at malalaman nila, no? Yung kung hanggang saan sila may karapatan upang mangisda. Mga bossing. Yaan. Ang China, isusumon ko kayo, no? Isusumon ko kayo kay Duterte. Si Duterte wala na, lubog na. Sa Kongreso nga hindi na makapunta kung ano-anong dahilan na, mamaya pag-uusapan natin yung pagka-mayor. Sabi hindi na daw tatakbo. Sabi hindi na daw tatakbo. 'Di ba? Puro banta, naduwag na nga sa Quadcom, nagbanta pa, mamaya yan. No, kung ano yung sinabi niyang pagbabanta sa PNP. Una, kung anong pwedeng gawin nila saan, o kung hanggang saan sila pwedeng mag-exercise ng particular types of jurisdiction o kaya mag-carry out ng particular types of missions, magiging malinaw yon. At lalo na pagdating sa usapan ng likas yaman dagat, mga natural resources, magiging malinaw din kung hanggang saan yung mga hangganan ng inaangkin natin na natural resources sa karagatan. Yun. At least lahat po, di ba, mga kababayan? Tsaka doon sa dinagdaan po ng ating Pangulo, mga kababayan, hindi ho lumagpas yun. Sakto lang po yun, no? Doon sa kiniklaim na atin. Sakto lang din lagpas doon sa 9-dash line. Lagpas doon sa 9-dash line na imaginary line ng mga DDS. Biro mo, pati si engineer, mapapaniwala niya na may 9-dash line. Di ba, engineer, sumusukat-sukat kayo dyan? Tapos sasabihin ni engineer, oo, tama yung claim ng China. Ikaw talaga, engineer. Sumunod ka na lang doon sa boss mo at mukhang hindi ka naman din makakawala, no, sa pagiging tau-tauhan. Magiging malinaw din para sa ating mga kababayang mangingisda kung hanggang saan sila malaya. Sabi ni engineer, inaasar lang ng Quadcom inaasar lang ni PRRD ang Quadcom, ayun, napipikon na dahil hindi sinisipot. Patapos kapag ka napikon, tapos pag binagsakan ng warrant of arrest, iyakan naman kayo. Di ba? Ay, wala pala kayong pikon pala kayo naku, tapos bigla kayo nag-warrant of arrest, tapos bigla kayong ganunan. Iyakan to the blues, no? Masyadong sinisikil nitong gobyerno na ito ang dating Pangulong Duterte. Duwag iniimbestigahan siya, ayaw makipag-cooperate. Baka dahil mahuhuli lalo sa sariling bibig. Ay, engineer, sumama ka ba doon sa EDSA? Alam ko, utu-utu ka Di ba? Sumama ka ba doon? Ang makapangingisda
Ayon naman kay Professor Bo Hu, Director ng South China Sea Strategic Situation Probing Initiative, hindi magugustuhan ng China ang batas na ito. Dati nang tinututulan ng China ang pagbuo ng Pilipinas ng nasabing batas. Biruin nyo, no? Kumbaga, parang ang turing ng China sa mga karatig bansa nila utusan. Hindi pwedeng kumilos ng sarili. Hindi pwedeng ipahayag yung sarili. Ganyan po mga kababayan yung style ni Duterte eh. So, ganyan yung style ni Duterte, mga bossing. Yung tipo bang pupunta sa Senado, ako siga dito, no? Porkit lahat kaalyado niya. Ako siga dito. Pagdating naman sa Quadcom, wala. Urong ang itlog. Uy speaking of urong ng itlog,